Yan. Good morning po everyone. Welcome po sa ating worship service po dito po sa GCF Montalban. Yan, pwede po nating batiin po natin mga katabi natin na magandang umaga po. Yan. Good morning, good morning. Yan po. Kamustahin din po natin sila. Yan. So, yun po. So, good morning again and welcome to worship service here at GCF Montalban. As we start, allow me to read to you Psalm 119 verse 9 to 11. Verse 9, how can a young person stay on the path of purity? By living according to your word. I ask you with all my heart, do not let me to stray from your commands. I have hidden your word in my heart, that I might not sin against you. Let us pray. Lord Father God, we thank you, Lord, for this time, for this moment, Panginoon, upang puriin ka at sambahin ka, Panginoon. Lord, we pray, Panginoon, i-prepare mo ang aming heart, Panginoon, upang ikaw lang ang masamba namin sa araw na ito, Panginoon. Lord, yung message, Panginoon, papakinggan namin, ito yung ma-apply namin sa aming sarili, Panginoon. Patuloy kami pinupuri at sinasamba, in Jesus' mighty name, amen and amen. Amen. Good morning po sa bawat isa. Magandang umaga po. If we're ready to worship the Lord and sing praises to His name, let us all stand. Amen. Jesus already paid our sins in full. He conquered sin when He rose from the grave. So when we face temptations, He screams aloud to give us a way out. Great is your faithfulness.
constant battle against sin. There's this voice of lies saying that we are the sins that we have committed in the past. But we must always listen to the voice of God, the voice of truth. Oh, what I would do to have the kind of faith it takes to climb out of this boat of man onto the crashing waves, step out of my comfort zone into the realm of the unknown where Jesus is, and is holding out his hands, but the waves are calling out my name and he laughs at me, reminding me of all the times I've tried before and failed. The waves they keep on telling me time and time again, boy, you'll never win. You'll never win. But the voice of truth tells me a different story. The voice of truth says, do not be afraid. The voice of truth says, this is for my glory. Out of all the voices calling out to me, I will choose to listen and believe the voice of truth. Oh, what I will do to have is not the strength it takes to stand before a giant, just a sling and a stone, Surrounded by the sound of 1,000 warriors, shaking in their armor, wishing they've had the strength to stand. But the giant's calling out my name and he laughs at me, reminding me of all the times I've tried before and failed. The giant keeps on telling me time and time again, boy, you'll never win. You'll never win. But the voice of truth tells me a different story. The voice of truth says, do not be afraid. And the voice of truth says, this is for my glory. Out of all the voices calling out to me, I will choose to listen and believe the voice. The storm was just the right size to put the giant on the ground, and the waves that don't seem so high on the top of them looking down. I was soaring with the wings of eagles when I stop and listen to the sound of Jesus singing over me. Voice of truth Tells me a different story. the voice of truth says, do not be afraid. And the voice of truth says, this is for my glory. Out of all the voices calling out to me, Calling out to me, I will choose to listen and believe. believe. I will choose to listen and believe the voice of truth. And I will listen and believe, 'cause Jesus, you are the voice of truth. Maybe let's clap our hands for the Lord. In our spiritual walk, we must remain deeply rooted in Christ.
we can only attain victory against sin and temptation if we fully depend on the one true vine, Jesus. Let us abide in Him. Jesus, I depend on You. For my waking breath, for my daily bread, I depend on You. I depend on You for the sun to rise, for my sleep at night. I depend on You. Yes, I depend on You. You're the way, the truth, and the life. You're the well that never runs dry. I'm the branch and You are the vine. Draw me close and teach me to abide. The Spirit leads as I'm following. I depend on You. Yes, I depend on You for the victories still in front of me. I depend on You. I depend on You. Yes, I depend on You. You're the way, the truth, and the life. You're the well that never runs dry. I'm the branch and You are the vine. Draw me close and teach me to abide. Be my strength, my song in the night. Be my all, my treasure, my prize. I am Yours forever, You're mine. Draw me close and teach me to abide. Teach us to abide, Lord. Let's continue to sing. When I pass through death, as I enter rest, sing, I depend on You. I depend on You. I depend on You. Come on, church. For eternal life to be raised with Christ. I depend on You. Yes, I depend on You. You're the way, the truth, and the life. You're the well that never runs dry. I'm the branch and You are the vine. Draw me close and teach me to abide. Be my strength, my song in the night. Be my all, my treasure, my prize. I am Yours forever, You're mine. Draw me close and teach me to abide. Draw me close and teach me to abide.
We can only attain, we can only have victory against sin if we depend on Jesus. Let us sing, I depend on you. On you. I depend on you. I depend on you. I depend on you. Every moment, I depend on you. I depend on you. I depend on you. Every hour, I depend on you. I depend on you. Yes, Lord. We only depend on you. In times that we are cornered by the enemy, may we always choose the voice of truth, your voice, Lord God, and run away from temptation. Thank you, Lord God, for you're gracious enough to give us a way out of sin. We abide in you. We depend on you. Let us all say, Amen. Please be seated. Samahan po ninyo akong manalangin. O banal na Diyos, bago pa man nabuo ang kabundukan, o nalalang ang sandaigdigan, from everlasting to everlasting, you are God. Kaya naman, aming Diyos, sa inyo po namin inilalapit ang aming bayang Pilipinas. Una, Ama, kami nagpapasalamat sa positibong resulta ng pagbisita ng aming Pangulong Marcos sa bansang Japan, that they have this agreement and pledges of 3.4 billion US dollar na investment, Panginoon. Ito po'y makakatulong, O Diyos, sa aming ekonomiya at sa bawat Pilipino. Nawa, Ama, mas marami pa pong mga mamumuhunan na mga mayayamang bansa tulad ng Japan ang siyang magtiwala po sa aming bayan. Nagpapasalamat din po kami, aming Ama, for the 26 person na na-rescue po sa pagguho po ng building sa Angeles City, Pampanga. And we ask, Lord, to those people who lost their lives, yung mga pamilya po nila, may you bring comfort to them, O God. And we also ask, Father, yung pong 16 pa na hinahanap na mapoy ito'y kanilang matagpuan pa, Panginoon. Buhay, O Diyos. Ama, hindi po lingid sa inyo ang patuloy na katiwalian na nangyayari po sa aming bayan. Those and the social injustices po na patuloy na umiiral po sa aming pong bansa. O aming Ama, wala pong kaming kapangyarihang baguhin ang aming bayan. Subalit, ang sabi mo sa iyong mga salita na ang mabuting balita ay ang kapangyarihan mo, O Diyos, upang magligtas sa lahat ng tao na mananampalataya kay Kristo. Kaya ito po ang aming pagsamo, Panginoon. Higit, Panginoon, sa hinihingi naming pag-unlad ng aming ekonomiya ay ang kaligtasan ng bawat pamilyang Pilipino. Kaya naman, O Diyos, send us, O God, your children. At patuloy, Panginoon, na ipangaral ang mabuting balita sa kanilang buhay. Nanawa ang banal na Espiritu will regenerate each and every heart, O Lord. Patuloy din po naming idinudulog sa inyo, aming Ama, ang bawat miyembro ng kongregasyong ito,
ang bawat pamilya, kasama ng aming mga anak, ng aming mga asawa, 10 ng mga mahal namin sa buhay. Patuloy na maghari ang iyong kapayapaan, ang iyong pag-ibig at pagsusunuran sa aming mga tahanan, sa aming mga buhay. Naway patuloy mong ipagkaloob ang lahat ng aming mga pangangailangan at lagi na kami inyong iingatan sa lahat ng mga panganib, sa lahat ng mga banta sa aming buhay. Hangad din po namin, aming Diyos, na ang sino man pong nasa banig ng karamdaman at sakit ay inihiling namin ang inyong kagalingan sa buhay ng bawat isa sa kanila. Sa buhay po ng aming pastor, sa bawat elders, sa bawat deacon, sa bawat ministry heads, lagi niyo po kaming papatnubayan, aming Ama, sa aming pong ginagawang paglilingkod. At ipinagpapasalamat po namin ang oportunidad na ibinigay po sa bawat isa sa amin. Nawa, Panginoon, na lagi naming isaisip na maglingkod ng may kapakumbabaan at ng may pagmamahal. Hayaan mo rin na sa iglesyang ito'y maghari ang pagsusunuran, ang pagkakaisa, at ang pag-ibig sa puso ng bawat isa sa amin upang makita ng mundo ang aming kaibahan. Sa huli, aming Ama, sa pangangaral ng iyong mabuting balita, nawa po'y ito'y patuloy na maghatid sa amin ng pagbabago. May we become a doer of your word, O God. Ito po ang aming pagsamo sa inyo, O aming Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. For our scripture reading, let us all open our Bibles to Matthew chapter 6, verses 13. Again, Matthew 6, chapter 6, verse 13. Let us all stand in reverence to God's word. Let us read God's word together in whatever Bible translation you may have. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. May the Lord add blessing to the reading of His word. Please be seated. Gandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Ay, parang walang kausap pa. Good morning. Ayan, kailangan pala may ganon. So, kamustahin po natin yung nasa kanan at nasa kaliwa. Sabihin po natin, kamusta ka na? Ayan. Baka kasi may iba sa atin, no? Hindi nakakamusta, so kailangan baka magtampo, ha? So, kailangan po natin talagang everyday, no? Habang tayo po nabubuhay, kung minsan we somehow, no? Parang tinatawag yan, we disregard yung mga nasa tabi natin. Kailangan pala nila ng kamusta. And right now, mga kaibigan, no po, welcome again sa GCF Montalban, sa ating mga nasa Facebook Live, ating mga sumusubaybay rin po sa ating YouTube, no? Ay, again, no, welcome. At nasa huli na po tayo na linggo ng buwang ito, ng May. At ito rin po yung last na pag-uusapan po natin yung overcomer. No? Yung theme natin this month, no, yung overcomer. At I hope and pray, no, talagang sa buwang ito ay na-overcome natin yung mga tinatawag nating mga kailangang pagtagumpayan. Amen po ba, mga kapatid? Ayan, no? Dapat tayo po ay lalabas sa bulwagang ito na talagang, although may mga difficulties, may mga challenges, but we know that the Lord, who Himself, will give us that victory. Amen. So before we dive in with the message, let us pause for a while. Let us commit this time to the Lord. Father in heaven, we thank you again for this wonderful day that you allow us, Lord, to gather together, to worship you, and to experience your presence
presence, Lord. Salamat po. Tunay, Lord, isa pong pagpapala yung ikaw ay marinig namin sa umagang ito. Speak to us personally and lead us, Lord, into a right perspective that will change our behavior, Lord. Salamat po, Panginoon. Maging malinaw po ang iyong salita at maging pagpapala po ito sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Meron pong isang story na nabasa ko na kung saan meron pong isang accountant sa isang malaking firm. This is really a true story, no? Na ito po'y bayaran na ng tax. Sabi nung boss niya, pwede bang bawasan mo para para sa ating advantage. Sabi nung accountant na ito, sabi, boss kasi Kristiyano ko eh. Hindi ko magagawa yan. Alam niyo po, sabi nung boss, sabi niya, Kristiyano rin ako eh. Biruin mo yun. Po. Okay, kaya po hindi niya sinunod, siya po'y na-fire. No? Talagang natatanggal siya sa trabaho because of standing in the truth. Kayo po ba nakaranas po ba kayo na parang ang hirap, no? Na dumarating yung tukso, kaya po mga kaibigan, talagang kailangan po natin talakayin ito dahil ito po ay, sinasabi nga nito, we are confronted and challenged each day ng temptation. At sa binasa po natin, ito po yung tinatawag the Lord's Prayer, mga kaibigan, at ito po, isa po dito ay yung panalangin na ilayo tayo sa anumang tukso. Actually, if you will look at the Lord's Prayer, 7 petitions yan. Yung tatlo, yung mga naunang tatlo, it pertains to God, no? Directed to God. Yung paapat, directed to us. Yung prayer na yan. At yung second to the last, ito nga yung lead us not into temptation, but deliver us from evil. Ito yung tinuturo ni Jesus sa kanyang mga alagad. Di po ba? Napakaganda, no? Alagad niya, he knew that they would somehow encounter temptation. Sila po'y inihahanda. Kagaya natin, mga kaibigan, mga kapatid, tayo po'y inihahanda. Araw-araw, we meet and remit temptation in our lives. Paglabas mo pa lang, nandun na yung tukso, nandun na yung mga tinatawag nating mga gumugulo sa atin, kaya naman, kailangan po nating maging aware that every day is a battle. Sabi sa 1 Peter 5 verse 7, di po ba? Ano nakalagay doon? Sabi po dito, nababasahin ko, hindi ko lang nailagay dyan. Sabi dito sa 1 Peter 5 verse 8, be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. So, in other words, mga kaibigan, mga kapatid, na talagang meron tayong kaaway. Kagigising mo pa lang, gusto kanya na tuksuhin. Talaga nandun siya, nakaabang siya sa atin para tayo po ay matukso. Di po ba, mga kaibigan? Kaya po, mga kapatid, dapat po nating tignan. So, we will just focus on temptation. Kasi bihira lang natin tumarinig, no? Yung topic na ito, temptation lang. Di po ba, tignan mo yung katabi mo? Ayan, Okay. Di ba, no? We face, sabi nga dito, no? Parati tayong nakakamit na encounter natin yung mga tukso sa buhay natin. So, ano po ba itong tukso? Let us somehow, no? Hindi lang i-define, but we will look at the difference of trials and temptation. Sabi nga dito, temptation is the seduction toward evil, solicitation to do wrong. Kapag ikaw ay tinutulak na gumawa ng masama at hindi nakalooban ng Panginoon, tukso po yun. At any enticement to think, speak, or act contrary to God's holy will. In other words, ito po yung tukso. Kasi kung minsan nagkakaroon tayo ng parang confusion about trials and temptation, di ba? Ginagawa sa akin ito ni Lord kasi tinutukso kasi para ako'y tumatag. Actually, hindi. Kaya nga may difference ng trials and temptation. Ano yung trials?
ito'y test, seeks to discover the man's moral qualities or character. Tinitignan talaga kung lumalago ka. At ano pa? To undeceive, hindi ito panloloko, ito'y truth, no? Aims at man's good. Ikabubuti mo. When we talk about trials, ikabubuti mo. It is for your good and because this is from God. The author of trials and testings are God Himself. Makikita natin mula pa sa panahon ni Abraham, makikita natin yung testing. How about the temptation? Ito nga yung kanina sinabi natin. Ang temptation talaga, it persuades to evil. Yung dulo niyan ay kasamaan. It deludes that it may ruin, no? Para sirain ka, para lokohin ka, to deceive, aims at evil, and this is from our enemy. Binasa natin kanina sa 1 Peter 5 verse 8, si Satan or the devil. So in other words, mga kaibigan, ganito lang kasimple yan. Kapag yung sitwasyon, yung event ng buhay mo ay ikalalayo mo sa Panginoon, that is temptation. And that is the objective of Satan. Actually, pagising mo pa lang, gusto ka na niyang sirain at patayin. John 10:10, di po ba? Para ikaw ay ilayo sa Diyos. Kaya po, anything that somehow take away you from God, that draws you to do sin, to do evil, iyan po ay temptation. So from looking at this differentiation, yung difference ng trials and temptation, we can conclude na hindi lahat ng nangyayari sa buhay natin ay kalooban ng Diyos. Hindi kalooban ng Diyos na magkasala ka. Kasi minsan pagka nagkasala tayo, ay niloob to ni Lord. Kasi ganun. Hindi. Ayaw ni Lord na magkasala ka. Ayaw ni Lord na ikaw ay mahiwalay sa Kanya. Ayaw ni Lord na makagawa ka ng bagay na it displeases Him, dishonors Him, and even misrepresent Him. Ayaw niya yan. Yun yung sinasabing fatalism, yung naniniwalang all things that happen to you is the will of God. Hindi po totoo yun. Ang gusto ni Lord, ikaw ay tumatag sa pananampalataya at magawa mo ang kalooban niya. Kaya nga sabi ni James, no one who is tested should say, God is testing me or tempting me. This is because God is not tempted by any form of evil, nor does He tempt anyone. Wala raw siyang tutuksuhin. Pastor, bakit ganun? Ang hirap-hirap na labanan ng tukso. Kahit ito po yung paborito kong kanta, labanan, di ba? Ayun yung mga kinakanta nasa mga video video okay, di po ba? Pero ang hirap, why? What are the reasons, kung bakit yung temptations are hard to withstand or to resist? Una po mga kapatid, because evil has a deceptive quality. Oftentimes we do wrong because we do not recognize that is evil. Kaya nga may deceptive Bakit? Kapag nakita po nating masama, mga kapatid, it shines, It attracts, Nakakahikayat And it fascinates and it intrigues. Naku, ano ba to? Mukhang maganda to Di po ba? Mga kaibigan, mga kapatid, yan po yung pinapakita sa atin, ng evil. Na parang sa tingin natin, ay maganda to. Kita nyo, di ba, pag tayo po bumibili, mga advertisement, ito'y magpapaganda, magpapaputi ng inyong kilikili. Mga isang linggo pa, halos wala rin naman nangyari, di ba? Kaya hindi ka pa rin makapag-sleeveless. Ayan. Kumbaga mga ganyan, even sa mga, di ba, sa Shopee, bibili ka sa picture, ang ganda, ang laki, paglabas, to? Para laruan lang. It is deception. Yung advertisement, ina-exaggerate niya for you to believe that that product, mga kaibigan, ay magpapaganda sa inyo. Tingnan mo nga yung katabi mo kung gumanda na. Ayan. Di ba, Mukha naman meron naman, Pastor, nag-improve siya. Kasi po, yan po yung sinasabi natin, mga kapatid, dun pa lang sa Genesis chapter 3 pa lang, yung tinukso
yung first couple, ano sabi diyan? Sabi dito, when the woman saw the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. So in other words, mga kaibigan, nung nakita niya na mabuti, maganda sa mata, nandun yung desire, ano po? Kasi wala naman tukso na hindi maganda. Kaya nga tukso yan eh. Talang kaya kukunin mo yan dahil ito ay maganda. Ay, yayaman agad ako nito. Di ba? Kaya nga sumasali tayo, yung pa, scam pala. Di po ba? Magbigay ka lang ng ganyan. Ano po? Ano ba tawag dito? Maglatag ka lang, mag-invest ka lang ng 500. Lalaki yan. Kaya po hanggang ngayon meron mga ganyan mga pyramid scam. Naranasan nyo na po ba yun? Aminin yan, di ba? Ako po naranasan ko yan. Eh, no? May power, di ba? Ganyan, ano po. No, a-attend ka ng mga seminar. Wow, ang maganda nga doon, di ba? Nakaka-inkanyo. Bakit? May mga words of God pa eh. May mga pastor pa ako nakilala doon, mga kapatid. Pero yung pala, it is a deception from the devil. Other than that, mga kapatid, ito pa rin po, evil disguises as something good, no? Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, wala pong tukso na parang hindi maganda. Laging maganda yan. Laging nakaka-entice. Ano po? Because it nagtatago siya sa mabuti. Amen po ba? Kaya nga sabi dito, even yung founder nung evil, nung temptation na si Lucifer or si Satan, pagka sinabi kasing Satan kasi sa tawag natin, pero actually, pronunciation ng Satan, ibig sabihin sa Greek, ay enemy. Enemy of God. Actually, yan po ang una niyang first name niya talaga, si Lucifer yan. From the Latin word light, no? Lunar, lunatic, and its very meaning actually, it shines, glitters, and attracts. Kaya pag may lumalapit sa tukso, hindi ka makalayo. Ano po, sa mga Pilipino ganyan, tukso, layuan mo ko, hindi lalayo yan. Lalapit talaga yan. Ano po, mga kapatid, kayo iba nabubudol. Mga kaibigan, mga kapatid, remember that, na talaga ito po yung nagtatago sa mabuti. Kaya sabi ni John Piper, the power of all temptation is the prospect that it will make me happier. Masaya ka ba? Masasaya ka pa kapag ginawa mo ito. Kapag nag-join ka dito, kapag parati ka nag-i-scroll, wala ka ng devotion, parati ka nasa social media, magiging masaya ka. Pagkatapos yun, tulog na lang. Napagod lang ang mata at doble vista pa. Diba syempre, kaka-scroll mo, social media, puro na lang television, mga kapatid. Hindi natin alam, that is also a temptation from the enemy. Mga kaibigan, mga kapatid, better watch out and better guard yourselves because kung minsan ang tingin nating mabuti, makakasama pala sa atin. Natatanda ko, meron pong nag-confess, no? Isang matanda ng organista sa isang church. Sabi, wow, sabi ng pastor, ang galing mo talaga, you are an example sa church. You are very active despite of your age. Di ba tuloy-tuloy pa rin siya tumutugtog. Sabi, alam mo, pastor, hindi mo lang naitatanong, nung bata ako, na-inlove ako sa isang tao, akala kong makapagbibigay sa akin ng kabutihan. Sabi ng nanay ko, hindi yan, hindi siya. Pero tingin ko kasi, siya na. Ayan, di ba, no? Kaya na-fall in love po siya doon at the rest is history. Sila po yung nagkahiwalay pa rin. Kasi yung tingin niyang perfect person ay hindi pala. Masama pala. Amen po ba? Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, ang lesson learned doon, makinig ka sa magulang mo. Sabihin mo sa katabi mo, kung youth yan, makinig ka sa magulang mo. Diba? Kung minsan, meron tayong ganun tingin, mga kapatid, na hindi pala totoong makabubuti sa akin. Alam niyo po ba, no, just a testimony, naalala ko lang, yung iniisip ko to, alam niyo po ba, pinilit kong kuhain ng course na Bachelor of Science in Marine Transportation. At pinaganda ko lang, no? Seaman po yun.
No, yun lang yun, no, ha? Kasi para maging maayos. No, talagang pinilit, naghanap yung nanay tatay ko kasi matigas sa ulo ko noon. Naghanap sila doon pa sa malayong Santa Ana, ganyan-ganyan. Kung saan mayroong marine, tinatawag na school, ano po. Pinilit. At ako rin, nung napasok ako, pinilit ko pa rin. Nag-working student ako para makatapos. Pero wala rin. Dapat po, ang sinasabi ng magulang ko, sabi ng father ko, engineer na lang para palitan mo ko sa Pepsi, Cola. Matigas sa ulti. Para yumaman agad ako within 2 years. Ganyan, di ba? Pero mga kapatid, yung iniisip kong mabuti, yung maganda para sa hindi pala para sa akin yun. Amen po ba? Parang hindi kayo guma-agree. Di ba kasi ganun tayo, di ba? Yung hindi pa natin alam, akala hindi, ito talaga para sa akin. Ayaw natin makinig sa iba, ayaw natin makinig sa mga payo ng ating mga magulang. Kaya ngayon, we somehow, something na may regret pa rin tayo. Kung maibabalik ko lang, Kuya Eddie, di ba? Di po ba, no? Kaya po, mga kapatid, sa mga youth, meron na tayong katalinuhan, hindi na tayo makikinig sa mga parents natin. And later on in life, marirealize mo, tama pala si mama at papa. Yun, di ba, no? Di ba, tama pala sila. No? Hindi, kumbaga huli ang pagsisisi. Pero yun nga sinasabi natin because tinitingnan natin na mabuti ito para sa atin. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, even si Jesus Christ, when He came here on earth, His own, no, sa Jerusalem, hindi siya tinanggap. Akala nila, siya yung masamang tao. Kaya ang sabi dito ni Peter, no, sa 1 Peter 2, sabi dito, this stone is worth much to you who believe. But to the people who do not believe, the stone that the builders rejected has become the cornerstone. Yung tinanggihan nila, siya pala ang pinakadahilan ng kaligtasan ng tao. Amen po ba? Kaya dapat po, we should really disclose. No? Pakita natin, huwag agad tayong maniniwala na mabuti ito sa atin. Let us check first. No po? Hindi ko may mga offer na maganda, opportunity, yun na, igagrab mo na. Who knows? But baka yan ay disguise lang from the enemy. And also, mga kapatid, temptations come. Bakit mahirap nating i-resist ang temptation? Because temptations come from our left and from our right. Ano yung left? Ito po yung weaknesses natin. Ano po? Ibig sabihin, sa lahat ka man pumunta, ano man, kahinaan, yung left. It speaks of our weakness. Sa panahon na tayo po may mga sakit, may mga problema sa buhay, may mga pagsubok, doon lumulusot yung kaaway. Para tuksuhin tayo. Para ilayo tayo sa Panginoon. Kaya nga mayroong mga kaisipan na ganyan, no? Kung kailan naman lumalapit ako sa Diyos, tsaka naman gumagrabe ang pagsubok. Amen po ba? Kaya ngayon, yung problema, ginagawa ngayon ng kaaway na para ito'y maglihis sa atin papalayo sa Panginoon. Ano po, kaya tandaan natin mga kaibigan, mga kapatid, tayo po'y may mga kahinaan. Sabi nga, note, kumbaga walang tinatawag na tao na hindi natutukso. We are not temptation proof, ika nga. Lahat tayo ay natutukso at tayo po'y meron tinatawag na Achilles heel. Di ba alam niyo yung story ni Achilles? Ano po? Sa Greek ancient mythology, di ba? Yung sinasabi, biglang pinanganak si Achilles, sabi nung matalino matanda sa kanya, naku, mamamatay yan sa sugat. So anong ginawa nung mother ni Achilles? Pumunta siya sa river na nagbibigay ng invincibility or yung lakas, power. Kaya nung ginanon, inilubog yung batang si Achilles, kaya lang, hindi naman lahat nalubog. Yung kanyang sakong ay hawak ng nanay, di po ba? Or ng matanda. Kaya doon siya natira, kaya siya namatay. Ano ibig sabihin ito? Lahat tayo ay may weakness. And probably, mga kaibigan, si Satan knows your weakness at doon ka tinitira. Amen po ba? Kung sa pera yan, kung sa relasyon yan, or kung ano man, emotion, doon ka titirahin. Kasi iyan ang weakness mo, iyon ang kahinaan mo.
Di po ba mga kaibigan? Mga kapatid, kaya nga natatanda ko ito, nakwento ko na sa inyo to. Just to drive a point, merong retreat ng mga pastor, magkakasama, talaga marami sila, nag-retreat. Tapos, per group, sige, share your weaknesses sa bawat isa. Di po ba? Tatlo-tatlo. Yung isa sabi, alam mo, pastor, kasi ako ay umiinom pa ako pag hindi ako makatulog. Talaga meron ako nakalagay doon na tanduay, pastor. Nakatago. Yung isa naman, pastor, ako, nanonood pa rin ako ng mga malalaswang picture, pastor. Ikaw, anong kahinaan mo, pastor? Mga kapatid, ang kahinaan ko kasi, madali ako mag-post sa Facebook ng gossip na naririnig ko. Biruin mo yun, Mamaya pa, yung iba hindi pa nakukuha, nagda-download pa, mga kapatid, ha. Medyo mabagal ang internet dito. Pero mga kaibigan, mga kapatid, di po ba gano'n? Meron tayong mga kahinaan, kaya tanungin nyo muna ha, bago ka magkwento. Baka na pag-pray natin si pastor, alam mo ba? Di po ba mga kaibigan? Kaya po, tandaan natin, yung right naman, ito'y yung kalakasan natin. Alam nyo po ba, when we feel that we are good, we are self-sufficient, hindi na natin kailangan si Lord. Kung minsan kapag tayo po ay maganda naman buhay, nakakalimutan nga natin si Lord eh. Di po ba? Sabi nung isa sa missionary pumunta sa Muslim nation, sabi, pagpe-pray namin kayo. Sabi nung nasa Muslim nation mga pastor, hindi, kami magpe-pray sa inyo kasi doon walang persecution. At kapag walang pag-uusig, puro kasarapan lang sa buhay, ano nangyayari? We easily forget the Lord. We are complacent with our faith. Amen po ba? Kaya nga mas maganda kung minsan merong mga Bakit? Doon lang tayo nananalangin na lahat ng ilalabas sa ating mukha, lahat na pat sa tenga may lumalabas. Sobrang masidhi natin pagpe-pray. Pero kapag ka maganda ang ating sitwasyon, ano nangyayari? Netflix. Social media lang ang hawak natin. Hindi na tayo naghahawak ng Bible. Kaya po mga kapatid, sabi nga dito, so those who think they are standing need to watch out or else they may fall. Kapag ka maganda ang panahon natin, mga kaibigan, tingnan natin baka tayo po ay madapa. Because, mga kaibigan, we should always be on guard because we can be tempted when we are weak and also when we are strong. In good times or in bad times, pwede yang maging tukso pa rin sa atin. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ba yun? Ayan. Yan, no? No, kasi minsan we are not aware na pwede pala yung good tsaka bad. Pwede. Minsan nagiging tayong arrogant. We are somehow self-sufficient. Hindi ko na kailangan si Lord. Pagka meron lang akong problema, tsaka nagsisimba. Di po ba? Dapat hindi. Consistent tayo. No? Whether it's good or bad, mga kaibigan, tandaan natin, our source of grace nga, yun nga, yung sinasabi ni Paul sa 2 Corinthians 12 verse 9, His grace is enough for us. So, ano po ang pwede natin gawin para tayo po ay ma-overcome natin itong tukso? Amen? How can we overcome? Meron lang akong 3 D. 3 Ds na pwede nating i-consider para po sa ating mapagtagumpayan natin itong mga tukso. Una po, develop a deeper prayer life. Kaya nga ito'y sinama sa prayer di po ba? In other words, Jesus Himself is telling us to pray all the time. Luke 18 verse 1, in any situation we should pray. At sabi sa Matthew 26, sabi ito, watch or guard and pray so that you will not fall into temptation. Napaka literal, para hindi ka raw mahulog sa tukso, pray. The spirit is willing, but the flesh is weak. Jesus is encouraging us to pray all the time. Alam niyo po yung word na, yung phrase na lead us not into temptation, ibig sabihin nun, literally means do not lead us into an enticement that you know we cannot bear. Yung pala yung ibig sabihin nun. Kapag nag-pray ka, you ask for God's strength, power each day dahil meron kang nakaabang. Pagkagising mo pa lang, kaya nga maganda, when you
pag ikaw gumising, no, when you wake up, early in the morning, mag-pray ka na kasi nga meron nang nakaabang na tukso. Hindi huwag ka magugulat, ay bakit may tukso? Hindi po nakakagulat yan. Talagang present na yan. Ano po, pagbukas mo pa lang ng pintuan, ng kapitbahay, pag nakita mo na ako, may tukso na naman. Masisira na naman, tataas na naman ang high blood ko. Hindi po ba? Kung minsan gano'n, ano po, kasi talagang present na yan, hindi na nawawala yung tukso. At ako, according to the survey, yung pinaka natutokso raw tayo, 81%. Sa Kristiyano, sabi doon, kapag ikaw ay lack of prayer. At 51% naman pag ikaw ay physically tired. Pag pagod ka, doon ka natutokso. Ay, pagod ako, makanood nga ng kung ano-ano, di ba? O kaya naman maka-entertain. Kaya yung iba, pag napapagod mga kaibigan, imbes na mapagod ka, diba, tinalaki natin, rest with the Lord naman. Ano po, wag yung hahanap ka ng entertainin mo yung sarili mo for your self-indulgence, in other words. Ibig sabihin ng mga kaibigan, kailangan natin mag-spend more time with God para tayo po'y hindi matukso. Kaya po kahit magkumanta ka ng kumanta ng layo, o tukso, layuan mo ako, hindi lalayo yan, kundi ikaw ay mag-pray. Ano po? Kaya nga po natutokso ang isang tao or isang Kristiyano na because, mga kapatid, our greatest weakness may be our failure to ask for God's strength. Our greatest weakness, kung meron man, ay hindi tayo humingi ng lakas sa Panginoon. Iyon po yung nagdadala sa atin para matukso. Ano po? Kaya kung titingnan natin, no, yung mga Kristiyano na nahulog sa tukso, kasi wala silang time with the Lord. Di po ba? May hina sila eh. Di po ba? Kaya nga siya yung source of our strength. Siya yung source of our tinatawag na ability to resist the devil. At pangalawang D, mga kapatid, dive deeper into the Word of God. Sabi kasi dito, mga kaibigan, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Ito pong context na ito po yung armor of God. No, para malabanan mo yung kaaway nating diablo, sabi doon, kailangan meron kang weapon. Ano yung weapon mo? The Word of God. In the same way is true to what had happened kay Jesus. Ano po? He was tempted 40 days and 40 nights. At anong panlaban niya? Word of God. Amen po ba? Pero ang nakakagulat doon, si Satanas rin, nagsasalita ng Word of God. Yun yun, di ba? Nagtalakayan sila eh. Ano ba, may alam rin sa Bible eh. Kaya po wag po tayo maniniwala agad. Kumot may quote-quote, di ba? Ng Bible eh, talagang Kristiyano na. Hindi po ba, mga kapatid? Hindi yung unang platag pa lang. Sabi po dito, sa 1 Corinthians, ganyan na po. Kasi even wrong religions, no, cults, mention the Bible. Tama po ba? Hindi lang naman yung mga napapakinggan natin ngayon. Ano po? Kundi sila rin alam nila Bible. Pero ang mahalaga, mga kaibigan, tayo pong mga Kristiyano, alam natin ang salita ng Diyos. Kaya mahalaga, nagme-memorize tayo, nagme-meditate tayo, at yung mind natin ay punong-puno na salita ng Diyos. Para pagka pumasok si Satan, alam natin. Hindi lang puro John 3:16. Baka puro John 3:16, alam mo pa paano? Oo, naligtas na ako, John 3:16. Pero, kailangan dagdagan mo. Sabi mo sa katabi mo, dagdagan mo naman. Mag-Jesus wept ka naman. Kaya po mga kapatid, kailangan po laban. Hindi lang puro defense tayo, kundi offense din. Diba? Offense. At yung offense natin ay yung salita ng Diyos. Diba ba? Ewan ko sa inyo kasi ako, minsan dumarating rin talaga yung anxiety attack. Alam niyo yun? Bigla kang malulungkot, bigla may iba yung mood mo. So ngayon, biglang tumatakbo ngayon yung puso mo. Nervous na yata ako. Hinga na malalim, sabihin natin yung word ni Lord. Sabi ng perfect peace to those who trust you. Diba?
Dapat may kapayapaan kay Lord. Sabi doon, pray, no po. And trust everything to the Lord. At ikaw ay magkakaroon ng peace that surpasseth all understanding. So when Satan strikes, strike back with the word of God. Kaya po, kamusta po? Meron po ba tayong daily reading of the Bible? Do you have devotion? Do you have an encounter with the Lord through His Word every day? Anong chapter na po kayo sa Bible nyo? Ano po yung chapter? Di po ba? Kailangan meron po tayo doon kasi nga ang kaaway natin mas mautak. Alam rin yung salita ng Diyos. And we will be tested, mga kaibigan, kung alam natin yung word ni Lord. Amen? Kaya maganda, di ba, sa cellphone, minsan, maglagay ka ng apps na talagang siya na mismo, daily, no? May mababasa kang Bible. Kasi minsan tayo tinatamad na, di ba, papasok ka ganyan. Pagka uwi mo naman, gusto mo lang na ma-entertain, manonood ka ng mga balita. So we don't have really time to meditate and even to ponder the Word of God. Kaya po, tandaan natin yan, mga kaibigan. And lastly, ano raw? Display deeper dependence on God. Display deeper dependence on God. Kaya ang ganda, na kanina kata natin, no, I depend on you, God. Kasi ang ating tagumpay, mga kaibigan, in temptation is not on our own power, but it is on God. Sabi nga dito, di ba, sa James 4:7, submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. Yung word na submit means surrender. Asking guidance. Asking the Lord to lead you into victory. Surrender, submit. Hindi na ikaw ang nasusunod. Kasi kung minsan kaya yung temptation na hindi makawala dahil sa atin din. Natatanda ko meron isang tatay, sabi na, huwag ka maglalangoy, kasi di raw marunong to maglangoy eh. Nung pag-uwi, nung anak, no, galing sa kanyang mga kaibigan, no po, nakita niya parang ligong-ligo, ano ginawa mo? Nag-swimming ako, Dad. Di pa sabi ko sa'yo, huwag ka mag-swimming. Eh kasi meron akong mga damit, Dad eh. Bakit ka nagdala? Kasi kapag ka tinukso ko, ready na ako. Biruin mo, pinaghandaan yung tukso. Minsan ganun tayo, ready tayo. Ay, alam na natin mga kapatid, di ba? Matalino tayo. Yung pupuntahan natin, alam natin na magkakaroon ng ganun, pumupunta pa tayo. Sino na sunod? We are not surrendering ourselves to the Lord. At kailangan daw ay resist the devil. Yung resist dito, hindi yung sarili mong lakas pa rin. Kaya nga nauna yung submission sa resistance. Di po ba? Kailangan yung power, kasi hindi natin kayang talunin si Satan on our own will. Kaya dapat si Lord na ang nagko-control sa ating isip, sarili, di po ba? Kaya kapag nag-text si kumpare, nandito na, yung Jean, tsaka yung ganito. Ikaw na lang iniintay. Ayan, di ba? Sabi doon, resist the devil. Sino susundin natin, mga kaibigan? Si Lord ba? Nasa inyo yun, ang desisyon. Andito na, yung kumari natin, meron na tayo ditong mga pangmadyong. Ganyan, no? Pero mga kaibigan, mga kapatid, ang kailangan po natin ay i-resist. Huwag nating pabayaang makapasok si kaaway. Kaya sabi ni Paul kay Timothy, di ba, sabi dito, run from all these evil things, pursue righteousness, and a godly life. Ito pala ang tamang kailangan natin takbuhan. Di ba last time, tinalakay natin, no, na dapat daw, kapag may issue, may problema, let us face it. Do not flee from it. Di po ba? Dapat harapin natin, wag tayong tumakbo. Dito po, dapat daw ito ang tamang tinatakbuhan, yung tukso. Amen? Pag alam mo na, ay naku, ito, hindi maganda to, hindi ako Kasi kung minsan, pag tayo tumatakbo, nag-iiwan tayo ng address tsaka contact number. Just in case. Kaya nandun talaga hindi tayo makakawala sa tukso kasi gusto rin natin. Mga kaibigan, kaya nga sabi ni Paul kay Timothy, pursue righteousness. Tatakbo ka
pero meron kang pupuntahan. Ano yun? Yung righteousness and a godly life. Ito po ang pwede nating takbuhan. Kapag kami nag-i-invite sa inyo, meron po mga bagay na nagpapalayo sa atin sa Panginoon, tumakbo na po tayo at tayo po ay wag nang makipag-argue. Minsan kasi ginagamitan pa na, hindi naman ako, pag nandun ako, hindi naman ako maano kasi I'm a child of God. Talaga. Kaya nga sabi, di ba, ni John Maxwell, di ba, lahat na nagsasabi raw, 80% na hindi sila matutukso, natukso po, 80%. Ito yung mga pastor na, mga leaders na to. Tanong mo nga yung katabi mo, kaya mo ba? Ayan, di ba, no? Kasi minsan gano'n, no? Kapag magpe-pray tayo, nandun na tayo. Di ba, nakaumpok na tayo, magpe-pray ka, Lord, ilayo niyo po ako sa mga itsurang ito. Nandun ka na eh. Wala na. Di ba ba? Wala ka nang magagawa dapat nga raw mag-pray ka pag wala ka pa doon. Dapat dito pa lang, Lord, aalis na ako. Kaya nga sabi, di ba, sa Titus 2 verse 10, ano nakalagay doon? The grace of God teaches us to say no to every ungodliness and worldly passions. To say no. It is the grace of God. Kaya we need to ask, we need to be submissive to the grace of God. So, mga kaibigan, kaya nga napakabuti ng Panginoon. Sabi nga dito, no temptation has seized you except what is common to man, and God is faithful. He will not let you be tempted. No? Nandun pa rin ang guidance ni Lord beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can stand up under it. In other words, mga kaibigan, ganun kabuti si Lord. Na bagamat minsan pabaya tayo, nandun na tayo, tsaka pa tayo nagpe-pray. Pero si Lord, ano po, napakabuti niya, ginagawin pa rin niya tayo ng paraan. Pero, mga kaibigan, tandaan natin, do not abuse the goodness of God. Kung minsan, inaabuso na, hindi, kaya ako iligtas ni Lord pag nandun na ako. Talaga? Ha? Nandun ka na, kaya sabi sa isip mo, bala okay lang, isa lang naman to eh. Oh, isa lang to, Brad, ano ka ba? Isa lang ha, sige. No, sabi niya, isa lang, one for the road lang. Oo. Pag uwi na, where is the road na? Where is the road? Ayan. Hindi na one for the, where is the road? Ibig sabihin, hindi na nakaalis, mga kaibigan. Kaya po, mga kapatid, dapat po, alam niyo po, kung talang gusto nating wag matukso, it is a daily decision. Daily decision that I will live for God today. Decision yan. Sabi ni Paul, no, sabi doon, confidence in God, not in ourselves, is the key to staying spiritually on guard. Kapag kasi, kaya ngayon iba, di ba? Like, for example, no, sa mga youth, no, nagkakaroon ng premarital sex, di po ba? Hindi pa kasal, ginagawa na nila yung, kaya yung iba sabi ng mga pastor, yes, may tiwala ako sa inyong dalawa, di ba? Mga premarital counseling. Pero sa Diablo, wala akong tiwala. Nakikinig po ba kayo? Siguro sa atin, po, yes, may tiwala ka sa sarili mo dahil meron Diyos ka. Pero yung kaaway, mga kapatid, once, mga kaibigan, madali na tayo matukso. Kasi nga po, ang confidence dapat ay nasa Panginoon. And it is a daily decision. Sabi nga dito, Romans 13, verse 12, the night is almost gone, the day of salvation will soon be here. Ibig sabihin, paparating na si Lord. So remove your dark deeds like dirty clothes and put on the shining armor of right living. Because we belong to the day, we must live decent lives for all to see. Tayo raw dapat decente yung buhay natin. Don't participate in the darkness of wild parties and drunkenness or in sexual promiscuity and immoral living or in quarreling and jealousy. Instead, clothe yourselves with the presence of the Lord Jesus Christ and don't let yourself think about ways to indulge your evil desires. Kasi po, kaya madali pala tayong matukso kasi mismong tayo, nabubuhay pa rin po tayo sa ating sarili. Hanggat nandito po tayo, meron pa po tayong flesh, mga kaibigan. Kaya madali tayong mahuki. Kasi yung sarili natin mismo
ay vulnerable. We easily fall because we still live in this flesh. Kaya nga sabi, do not indulge your evil desires. Amen po ba? Ang ginamit na metaphor dito ay damit. Alisin na raw natin yung lumang damit natin at ilagay natin parati everyday si Jesus Christ. Kaya po pag tayo papalit ng damit, papasok ulit tayo bukas, siguro, let us always bear in mind, no? Ay, pag nagpalit ka ng damit, ay si Kristo na. Para hindi natin makalimutan. It's like changing clothes. You wear Jesus Christ. Every day, wear the presence of God. Para hindi talaga tayo matukso. Amen po ba? Kasi whether we like it or not, ang dami pong areas na pwede tayong makagawa ng kasalanan. Ayaw ni Lord na mabuhay tayo sa kasalanan. So, mga kaibigan, go deeper with God every day. Lumalim po tayo sa Panginoon. Kaya po, if you want to overcome temptations, mga kapatid, develop a deeper prayer life. Dive deeper into the Word of God. Kung hindi nyo pa talaga nababasa ang Biblia, it's not too late. Ano po? Nabasahin ulit. Mag-meditate. Kung dati ganito, nagme-memorize ka pa, gawin ulit yan. And display deeper dependence on God. Do not put your confidence on yourself. Ano po? Dapat put your confidence on God. Kay Lord. Kasi si Lord lang ang kayang magpanalo sa tukso. Amen po ba? Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, tandaan po natin, kapag tayo po ay nasa Panginoon, temptation should have no place in your life. Pag alam mo ng tukso yan, ay ito, magpapalayo sa akin kay Lord, dadalhin ako sa kasalanan nito, itigil na natin. Tigil mo na yan, mga kapatid. Kaya po dahil dito, mga kaibigan, mga kapatid, I hope and pray na po na talagang maging seryoso tayo sa laban ng buhay natin. Akala nyo may mga problema pero meron pa rin mga bagay pa rin na naghihila sa atin papalayo sa Panginoon. Sa oras na ito, let us bow our heads, let us pause for a while as we conclude this month ng Overcomer. I hope that by this time, ay tayo po talaga'y lumakas. Nakita natin yung mga bagay na pwede natin mapagtagumpayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. It is not on your own. It is not your power. It is not your abilities that will give you a life of victory or magiging overcomer ka. It is through Jesus Christ. It is through His grace, His mercy. Yun po ang magdadala sa atin. It will lead us into a life that overcomes whatever events, situations we may face. It is the Lord, our Savior, will give us the victory. Panginoon, sa oras na ito, Lord, we come before you. Indeed, Lord, we are vulnerable, Lord God. We admit, Lord God, we easily fall into temptation, into sin, Lord. Father, right now, we are here confessing our sins to you. Kung minsan nadidisplease ka po namin, we misrepresent you. We dishonor you through our words, through our deeds, and even through our thinking, Lord God. Forgive us right now. Tunay, Lord, hindi mo po kalooban na kami po'y magkasala, magkamali. Panginoon, patawad po. At sa umagang ito, Panginoon, we surrender everything to you. Help us, Lord. Alisin mo po kami sa sitwasyon ng kasalanan at di pagsunod sa iyo. Salamat po, Ama. At nawa, dalangin namin, Lord, yung lahat ng natutunan po namin this month, Lord, ay maalala po namin. Salamat po for the freedom and even for the peace, Lord God, that you have given to us na meron kaming lakas because of the Holy Spirit living in us. We are able to live a life that is holy and pleasing to you.
Thank you, Lord God, sa assurance na ito. Lord, this is our prayer. We trust in your good generosity and grace, Lord. Salamat po. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Yan. So, thank you po, Pastor Arden, for that message. At this point, let us now prepare ourselves as we worship God through our giving. Today is the last Sunday of the month. And every last Sunday, we are collecting two offerings. Inserted in the bulletin are two envelopes. The white envelopes, which is regularly used for our tithes and offering. And the brown envelope for our missions offerings. So then, mapapansin nyo rin po sa envelope natin is, sa may bulletin po is may two envelope po na parehas white. Pa-note na lang din po kung sa missions po yung isa kasi nabusan po ng brown envelope. And you may also give to our various ministries as the Lord leads you. You can do this by writing the space provided after the designated line, the purpose for which you intend the offering to be used. If you need any of these envelopes or pencils, please raise your hands and our ushers will gladly assist you. So if may need po kayo na pencils or pens po or envelopes po, pwede nyo pong taas yung kamay nyo, then assist po tayo ng ushers. Yeah. So if makita nyo rin po, pa-flash din po sa screen yung ating online banking if gusto nyo po ng online banking. And also, inserted in the bulletin is our praise and prayer item slip. Makita nyo po siya na 1/4 na maliit po, and then nandun po yung pwede nyo gamitin for prayer and Thanksgiving slip. So, you can write your Thanksgiving and prayer petition to the Lord. After writing, you can drop them in the box provided at the usher's table as you leave later. Also, we would love to be with you in our midweek prayer fellowship every Wednesday from 7 to 8:30 in the evening. Yun po, masaya pong magpuri sa Panginoon tuwing Wednesday. Magpipray po tayo doon and magpipellowship din po ng sama-sama. And we would like to briefly acknowledge that our flowers today are offered to the Lord by Kaknyo family. If everyone is ready to worship the Lord through giving, then let us all stand once again as we worship, sing our offering song. We praise you, Father God, for you alone are worthy. Your goodness and your blessings always overflow. We offer to you our lives as a pleasing sacrifice. We lift up our hearts to you, and we thank you, Lord, for your love. Let us pray. Our Lord, Father God, we thank you, Lord, for blessing, Panginoon, na binibigay niyo sa amin sa pang-araw-araw, Panginoon, sa needs, Lord. Lord, we pray, Panginoon, itong tithes and offerings or missions, Panginoon, na tanggap ng church na ito ay gamitin upang mapalawak, Panginoon, ng iyong kaharian, Panginoon. Ito ay galing sa iyo, Panginoon, at binabalik lang namin yung pagmamahal na binibigay niyo sa amin, Panginoon. Ito ay patuloy na yung pinupuri at sinasamba in Jesus' mighty name. Amen and amen. Sound check. At this time, we would like to recognize our new members po sa ating simbahan. Okay po, pag tinawag ko po mamaya yung pangalan nyo, punta lang po kayo sa harapan. And I'm calling on Pastor Arden. I'm calling on Pastor Arden and the leaders of our church, deacons and the elders po. Please join me here at the front po. Sige po. The elders, all elders po, and deacons po. So
For our new member po, pag tinawag ko po yung pangalan nyo, maaari lang po kayong pumunta sa harapan po. Sige po. Brother Genesis LC po. Palakpakan po natin sila sa Panginoon. Sister Irene. Po, si Gershom FC. Shikaina FC. Sige po. AJ Marie Vanyes. AJ Marie. Wala po. Kimberly Painitan. Sister Sheila Joyce Pagdulag. Jean Margaret Estrada. Kate Michelle Abria. Kate Michelle. John Carl Abria. Charles Nathan Abria. Lawrence Duliete. Joros Elijah Y. Esteban. Wala. And si Ate Marlene D. Lumasag po. Din po. Ito po ang church. Ito po yung ating mga bagong member po. At tinatawagan ko po si Pastor Arden para ipag-pray po ang ating mga bagong member po. Okay, so again, no, we welcome those new members sa ating GCF Montalban. Palapakan ulit natin sila. Ayan. Thank you, Lord. Thank you sa Panginoon dahil kayo po'y dinala dito. Tandaan natin si Lord, sabi sa Acts 2, si Lord po yung nagdadagdag sa church. So sa oras na ito, let us pray for them. Can you extend your right hand towards them? Let us pray. Lord, salamat po sa iyong kabutihan, kagandahang loob. Sa iyong biyaya, Lord, kayo po ang nagbigay ng mga kapatid naming ito na makakasama namin sa paglilingkod. Continue, Lord, to grow their faith, to mature them, Lord God, just as we desire to see them, Lord, actively involving in your ministry for your name's glory alone, Panginoon. Pagpalain niyo po ang buhay nila, mga youth, mga nanay, mga tatay na narito, Lord. Naniniwala kami, O Diyos, ikaw po ang magpapatatag sa kanila. At sila rin po, Lord God, ay magagamit mo bilang instrumento of your grace, of your salvation to other people. Thank you, Lord God. Bless the works of their hands. Ano man po yung kanilang tinatangkilik, Lord, we pray for their well-being. At ikaw nga po, ang patuloy na mapapurihan, make them light and salt of their community, of their sphere of influences, Panginoon. Pagpalain niyo po sila as we celebrate these good things, Lord God, na ginawa niyo po sa church namin. Salamat po. Ikaw po ang mapapurihan, maparangalan sa buhay nila. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless. Yan. Welcome po sa new members po ng ating church. Yan. Purihin po ang Diyos sa buhay nila. Yan po. So, next po, dito na dadako na po tayo sa announcement. For our announcement, you can find them in the slip inserted in our bulletin. So, makita niyo po yan sa may loob po. Yan. Then, which you can bring home with you. Please read with me the announcement we have today. Yeah. So, first announcements is Praise and Worship Ministry. Yan. So, nangangailangan po yung praise and worship po ng help ng mga talent po and skills niyo po ng lahat. So, passionate about music and worship, join GCF Montalban Music Ministry. Join us to elevate worship with your musical gifts, whether singing, playing, or handling sound and visuals. All skills levels welcome. No experience needed.
Yan po. So yan po, nandyan din po yung link. So pwede po kayo dyan, i-copy nyo po para makapag-fill up din po para makausap din po. Yan. So if hindi din po nyo makapag-fill up, pwede nyo rin po approach yung mga member po ng Praise and Worship para magsabi din po. Kung gusto nyo po mag-Praise and Worship din po. So next is, second is Save the Date. Yan, July 12, 2026. Yan po ang ating 10th anniversary. Yan. So we are celebrating 10 years of God's incredible faithfulness to our church. Get ready for an unforgettable anniversary celebration. While we count down the days, let's take it back to the bringing. Check out this awesome flashback video from our 2nd anniversary. You won't want to miss these memories. Please watch this video. I live my life to the limit. Well, I'm at the end of myself. I see the edge, but I know below me your love is waiting to catch. I'm falling into you, 'cause no one's gonna love me like you do. Alright, I've got nothing to lose. I don't think church is thriving and growing and multiplying. And you're just 2 years old, but look at what you have achieved in such a short span of time. And greater things are yet to come. Can you say amen? Amen. As long as you are faithful in the ministry that the Lord has given you, as long as you continue to pursue the will of God. Amen po ba? The life you gave, your body was broken, your love poured out, you bled and you died for me there on the cross. Oh, you breathed your last as you were crucified. You gave it all for me. Hallelujah, what a Savior. Hallelujah, what a friend. Hallelujah, King forever. We thank you for the cross. They're in the ground, sealed in the Let me propose to you, my brothers and sisters, that these two questions are fundamental to the Christian life because they are questions that help us pursue the two ultimates of life. The first is the ultimate goal of life, and the second is the ultimate mission in life. Use these two as a compass for faithful Christian living and ministry. Use them as a guide or a framework so that you can live intentionally for Jesus and serve Him faithfully. Oh yeah, I'm falling into you. I'm falling into you. I'm falling into you. I'm falling into you. At this juncture, i-report po namin yung financial status po ng ating iglesia. Why we do that every month? Because we promote transparency and accountability. No? Bago po yan, no, nais po naming magpasalamat sa bawat isa sa inyo. No? At sa mga sumusuporta rin po sa atin na mga online givers, no,
Nagpapatuloy po ang gawaing ito ng Diyos sa ating iglesia dahil po sa inyong walang sawang pagbibigay at pagkakaloob. Maraming salamat po muli sa inyo. Para po sa buwan ng Abril, no? Ang lahat po ng pumasok na offering sa ating church ay 137,378 pesos. At ang lahat po ng ating gastusin sa buwan po ng Abril ay 132,633 pesos. Kaya meron po tayong surplus na 4,745. But as of April 30 po, 2026, ibig sabihin the accumulated marami pong salamat sa buhay ng bawat mananampalataya mo dito sa GCF Montalban. Gayon din po yung aming financial supporters po online, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa kanila na walang sawa sila, Panginoong Diyos, na nagkakaloob, Panginoon, upang magpatuloy, O Diyos, ang gawain mong ito sa inyong pong iglesia. Ano man po ang aming kakulangan, aming Diyos, sa inyo po namin ipinagkakatiwala ang mga bagay na ito at patuloy kami nagpapasalamat sa katapatan mo, O Diyos, sa iglesyang ito at sa buhay ng bawat nagbibigay at nagkakaloob. Patuloy mo po silang pagpalain, patuloy mo pong pagpalain ang iglesyang ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen. So before you let you go, we encourage everyone to please return the bulletin at the usher's table after the service so we can use them again in our worship services and save on the printing costs. However, the slip inserted in the bulletin is yours to take with you. So yun po yung mga announcement po yung mga nakalagay po. Then thank you for your kind understanding and cooperation. So at this time, we would like to recognize our guests and visitors. If you came here for the first time, may I request you to please be recognized. So meron po ba dito sa kaliwa po na bago po, visitors po? Meron po ba? Dito po sa kanan po, meron po ba? Yan. So if wala po, so I would like to request everyone to greet one another as we sing our welcome song. Today to our fellowship, we are glad to see you share your life with us. As a family, we'll grow together
So magpaiwan po muna yung mga kalalakihan, no? Meron po tayong pag-uusapan, yung mga kalalakihan sa Men on Fire. Kasi po sa June 12, no, continue to pray for us kasi meron kaming outdoor fellowship. June 12 po yan, kaya pag-uusapan po ng mga kalalakihan yan. Diyan lang po sa malapit na bayan ng Batangas. Okay? Malapit lang eh. No? Sige, let us pray. Thank you again. No? Welcome again sa new members po natin. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po. Tunay na ikaw ang dakilang Diyos. The reason why we are here, dahil sa iyo lang, Panginoon. Sa iyo po nagmumula ang lahat ng aming kalakasan, kalusugan, lahat ng meron kami, Panginoon, ay sa iyo lamang po. Kaya naman, Panginoon, it is appropriate and it is due, Lord God, to you to receive our praises and honor and even our lives, Lord, because of your goodness, because of your grace and your mercy and your generosity, Panginoon. Salamat po. At tunay, Lord, we can face this week ahead of us, Lord, with excitement, Lord, because we know that you will be with us. You will bless the works of our hands, Lord. And wherever we will go, Panginoon, naniniwala kami na inihanda mo na nga po yung mga pagpapala sa amin. Salamat na po, Panginoon, sa mga kapatid namin, O Diyos, na nasa online. Kasama po namin. Pagpalain nyo rin po sila. Extend your gracious hands towards them and grant their heart's desire, Panginoon. Even sa amin po na narito ngayon, Panginoon, nasa iyo lamang po umaasa na ikaw po ang patuloy na magbibigay ng katagumpayan at magbibigay po sa amin ng tunay na sigla na mamuhay ayon sa iyong kalooban. Salamat po, Ama. Marami pong salamat, O Diyos. Salamat po. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord may lift up His countenance on you and give you peace. In Jesus' name we pray. Amen at amen. Amen. For our last song po, let us sing once again, Your Grace is Enough. Let's clap our hands for the Lord. Amen. Great is your faithfulness, O God. You wrestle with the sinner's heart. You lead us by still waters into mercy. And nothing can keep us apart. Remember, Remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. sing, Your Grace is Enough. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough. Oh, Let's sing once again, Your Grace is Enough. your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough. Oh, Amen. Thank you very much for joining us.